everyone, welcome to the Eugene Domingo channel, and this is Bonding with Uge. This is not only special, medyo emotional ako dito sa episode na ito because we're talking about 15 years. Almost 15 years. Today is the 15th year. And as you know, kung medyo aware kayo sa mga ganap ko, this year 2026, I'm going to relive the iconic role that nasurpresa rin ako. Ba't ko siya ginawa? Hindi siya madali, pero sabi nga ng kasama ko dito, relevant siya all the time. And I cannot believe that this year I'll be doing it again. And it is a very special medium because this is my first love. I'm doing Ang Babae sa Septic Tank, as you know, live sa Cheddar in PETA Theater Center. We are here now in PETA Theater Center. And hindi ako makakausad sa buhay ko, sa career ko, sa pagiging artista ko, sa lahat ng paniniwala ko, sa sining na ito, kung walang direktor sa buhay ko. In my life, I started my career as a student, as a thespian, because of my mentor, a director. This is Tony Mabesa. My best friend is also a director who gave me my first one-act play, Chris Martinez, and also a writer. My mentors sa television and movies are also directors, Wendy Ramas, Mari O'Hara, Joey Reyes. In Babae sa Septic Tank, napakalaki ng papel ng director because this is a movie within a movie. And in the whole Septic Tank journey, the material is not easy. During its time in 2011, it was selected for Cinemalaya and it won a lot of awards. Thank you. But the material itself, it was not easy. It's never easy because as they say, they have a lot of terms. It's meta, satire, absurd, etc., etc. All in all, maiintindihan natin yan o baka maintindihan ko na today because right now, beside me are two good friends, two good human beings na relevant din. The two directors of Ang Babae sa Septic Tank 1. Please welcome the real director, Marlon Rivera. Woo! Yes! And the meta director ba to? The meta director of Walang Wala. Ni Eugene Domingo sa Ang Babae sa Septic 1, The Rocker. Rocker pa rin naman, rock and roll. Ambisyoso, Kian Cipriano. Yay! Hello. Thank you for being with So, us. bago na ako lalagyan ng profile sa Instagram ko, the Meta Direct. The meta director. No, totoo yun. Because, okay, magbalik tanaw tayo. Dali natin ang mga sarili natin sa 2011. Mhm. Tama ba ako sa computation ko? It's almost 15 years. Diba? 15 years. Direct MNR. Yes, 15 years. Almost 15 years. I'm already 55 this year. So I could be like in my mid-40s during that time. This is like after Kimidora. Hindi ko akalain na may dadating pang Mhm. parang, main character na pelikula. And then, Cinemalaya. During that time, Cinemalaya it's a thing. Yeah. Because we do it in the Cultural Center of the Philippines, correct? Tsaka yung prestige, no? Exactly. So when my friends, Chris Martinez and Marlon Rivera, asked, I don't know, paano nila naisip, ikakwento niya ngayon, na gagawin ang babae sa septic tank, of course I will say yes, without even knowing. I'm sure ikaw Yes, din, yes. kung ano ba yung pinapasok. Mhm. This time, Direct Marlon will bring us there. Paano na-conceptualize, anong nag-joke, bakit? 15, tagal na pala, no? Parang nasa Morocco yata tayo nangyari ito. Paggala natin sa mga festival, syempre, pag breaks namin, kami kasi nag-usap-usap, di ba? This was in Osaka. Sa Osaka, yes, especially sa Osaka. So, nung Osaka tayo, merong isa nagtanong sa audience, di ba, na isang matanda, sabi niya, bakit yung 100? Bakit daw yung 100, yung bida, si Maylin, si Maylin, tsaka maganda. Bakit daw mayaman? Ba't hindi mo ako mahirap? Okay. Sabi ko, teka muna, mukha pa kami mahirap. Sabi namin ganon. Ang na-realize namin ni Chris doon, yung cinema kasi, para siya yung bintana sa isang kultura, Right. sa isang bansa. So, ang pananaw pala sa atin nung panahon yun, noong 2011, ay poverty porn, di ba? Yung puro kahirapan ang nakikita sa Pilipinas, di ba? Yun ang mga, yun kasi pinapakita natin sa mga Pelikula. festival, di ba?
So sabi naman, ha? Ganun ba tayo? Ganun ba talaga tayo, di ba? So nag-trigger sa amin ni Chris yun na parang, kung gumawa tayo ng pelikula tungkol sa mga filmmakers. Parang What was the question nung nagtanong sa audience na nakatrigger sa inyong dalawa ni Chris Martinez? Really, when he asked na the question na bakit yung bidang babae sa isang pelikulang Pilipino ay hindi naghihirap. Kasi si Joyce o si Mylene sa Yung pelikulang character yun, ni Joyce, meron siya- corporate eh. corporate siya, meron siyang, hindi naging Hindi ganun yung tingin nila sa Pinas na nangyayari realidad. Kasi parang yung problema nung ni Mylene doon ay yung kanyang, she's terminally ill, di ba? So nagbibilang siya ng 100 bagay na kaya niyang gawin bago siya mamatay. Hindi pumasok sa usapin doon yung walang pera. Alam niyo, usually di ba ng kwento ng Pilipino may sakit, di ba? Saan kukuha ng pera, paano ospital. Wala yun sa kwento. Ang kwento lang ay tungkol sa kanyang buhay. Di ba? And the image direct of 100 na pinakita natin sa Japan is glossy eh. Naka-condo, may kotse. Yeah, right. Direk, yung nagtanong sa iyo niyan, Japanese. Japanese guy. So, yun. So, yung tanong na yun, nag-trigger sa amin ni Chris na parang, ganun ba tingin na sa atin? I think ganun nga. Ganun nga, Oo, di ba? oo. Kumbaga, tinawag na namin yung poverty porn, di ba? So, parang kami dalawa ni Chris, yung role ni Kian at saka ni JM, parang kami yung filmmakers na parang, kung gumawa tayo ng pelikulang, yun, kung gumawa tayo ng pelikula na parang, babasagan natin yung pag-iisip na ang pelikulang Pilipino ay puro poverty porn. So, naging critique siya ng uso noon ng panahon na yon, which is poverty porn. Doon nagsimula lahat yon. Tapos, nung kapanahonan natin doon, may isang short film Yeah. na si Angel Aquino ang bida, na gano'n din ang kwento. Yung, Okay. Sa Sinimalaya, ito nagbibenta yung nanay ng bata sa isang baby file, di ba? Bakit naging septic tank? Kasi nga, di ba, yung, may bababa pa ba sa kwento ng basura? Yan, may bababa pa sa kahirapan. Ng Kundi slum. ulit tayo, parang gano'n. Ilagay mo sa tae, di ba? Ilagay mo sa septic tank, di ba? And also during that time, may pelikula si Mario O'Hara, yung Ang babae sa breakwater. ang babae sa breakwater. So naidikit nila yung babae sa septic. Marami yung tapos syempre yung kahit yung ang babae, parang bakit ang babae? Kasi nakakabida, di ba? Oo, main character, Kasi ano main ka character agad. energy, di ba? Tapos Oo. kailangan letter A para kasi pag nilista sa mga festival, alphabetical, di ba? Naisip niyo pa yun? Oo, Galing, ha? Ganun mga Hanip yun, ha? ganun mga kagagawa. Okay. Habang si Oge, nagkakwentuhan kami sa kung saan. Pero nung kinukwento niyo yon, hindi ko alam na it will be a film within a film or merong indie film na gustong mangyari. Pansinin, yes. Oo. Oh, yes. So it's just like parang naririnig ko lang na gusto niya yung babae sa septic tank, tapos natatawa lang tayo because yung idea ng septic tank, tapos parang it's just kinopya nyo lang sa babae sa breakwater until I received the script. It's unique. Hmm. It's dalawang ambisyosong filmmaker. At nagpa-audition kayo. Can you please, Well, why did you get him? During that time, 2011, wait, ipaki-refresh mo. Sino ka nun? Lasing. Di na ba? Eh, parang, Grabe. Ito nabalitaan ko si Kian Cipriano. During that time, ewan ko kung hanggang ngayon, may nagtatapon daw ng panty sa'yo or may nag-aabang sa pintuan mo. nung Such a rocker. What is it? Hindi, yung panahon kasi na yun, parang Kalya-lili. Kalya-lili. Tapos parang 5 years in yung banda. So, parang masasabi ko na nasa ano rin kami, nasa height din kami nung parang nakalimang taon kami, tapos may nangyayari na sa career. Parang, may totoo na to ha, parang gano'n na siya. But hindi ka pa actor noon. Hindi pa ako nagpipelikula noon. Okay. Ang, Alam ko hindi na. pa ako Kayo nagpipelikula ni noon. Direk Joyce, Direct iba. nag-TV kayo. Oo, ang Yes. story naman nun sa akin. Yes. TV kami ni Direct Joyce sa TV5, yung Yep. BFGF kami ni Alex Gonzaga. Yes! TV5. Oo. Nagkaano kami ni Direct Joyce, so magkatrabaho kami doon, tapos lagi kami magkasama. Yes! Kumbaga, tapos meron kaming gig sa Boracay. Oo. So, galing kami ng taping yata. Tapos sabi ko, Direct, may flight kami sa Boracay bukas kasi may gig kami. Ganun ba? Sige, susunod kami. Ha, talaga? Oh, book tayo ng flight. Sunod tayo bukas ng umaga. Kalakiyan, ganyan. Sa Boracay tayo, tatambay tayo doon. Ito kami, tapos, di ba sa Boracay dati, parang pwede ka pang uminom doon sa may malapit sa beach. Basta nakatambay kami doon. Tapos, ano na kami, lasing na kami. Oo. So, umaga, 11 a.m. yata to, parang ngenge na kami. Oh. Tapos, kaharap ko si Direct Joyce, kanyan. Sabi niya, may kausap siya. Ah. Oo, sige, oo, sige.
Sige, kausapin mo. Tapos Si Direk Joyce, lasing? Meta. Parang pagbigay niya sa akin, sabi ko, Eugene Domingo yung nakalagay. Ha? Hello? Ako? Oh, ikaw. Tumawag ako sa'yo? Sa kanya. Sa kanya. Sa kanya, binigay niya sa akin yung phone. Sabi ko, hello po, Miss Eugene. Oh my God, hindi ko ito naalala. Hello Ako po, yata Miss yung lasing. Eugene. Oo, tapos sabi niya, meron kaming may movie kami na gagawin, mag-read ka. Ganito. Paano nangyari yun? Hindi ko Sinabihan alam. niyo ako? I'm sure si Chris eh. Okay, Si Chris oo. ang promoter dito kay Okay. Sabi niya, mag-read Ah, ka. really? Sabi ko, sige po, okay, sige. Sige, okay. Now, naalala ko na Tapos medyo. dinali ko na sa kanya. Yes, tapos- ang bait mo nun, ah. Siyempre. Bata pa. Nasa phone eh. Lasing. Hindi, parang kami, basta ganun. Pero ako naman, okay, sige. So pag balik, parang may reading na sa Makati pa. Kaya Makati. yun. Nag-reading nung, tapos never pa ako nagpelikula kasi talaga. Yeah. So nung, So, you were there and Chris? oo, tapos iba pa ka-read ko, iba pang, tapos nag-read lang kami, tapos okay, sige. Tapos after nun, Anong part yung ni-read mo? Do you remember? Hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Kung maalala. Yung sides, ito sa sides. Pero sobrang lang siya, yung sobrang walang acting required na Oo. parang totonuhan mo na. Hindi, yung talagang read mo lang talaga. Oo, cold Oo, reading. sige, okay. Tapos after yun, okay na. Tapos hanggang sa, parang, yun yan, nakuha na ako. Did you have any idea about the story? Wala. Sides lang yun eh. Sides lang talaga. Wala talaga, parang manipis nga lang na yun. Ang page lang. So, anong nakita nyo sa kanya na siya? Kasi dapat artistic. Ito another stereotype, di ba? So, Oo. kailangan may pagka... Physically. Yung image na mukhang creative type. Ibig Oo. sabihin, director na, di ba? Yeah, because ambisyoso ito. Oo, proponent Dalawang ito. filmmakers na ambisyoso. Mukha ba silang mayaman dapat? Hindi naman, pero kasi si Chris kasi promotor yun ng kailangan sikat, bata, cute. May ganun yan. Oo. may ganun si Chris eh. May ganun. Yeah. Si Chris kasi mahilig maghanap yan ng bagong talent. Yeah. Ayaw ni Chris, malungkot at luma. Yan ang pinaka-hate Yeah. ni Chris. Right. Ayaw ng marugsob. Grabe yung malungkot at luma. Oo. luma. Ano yun ha, medyo. Kahit man lang isa doon sa malungkot at luma, nakuha mo yung Oo, medyo. malungkot lang pero hindi luma. Luma lang pero masaya. Okay na, huwag mong i-combine. Kinumbine mo, hindi magandang formula yan. Out na out ka talaga. Oo. I mean, ganun naman talaga si Chris, di ba? Kaya yun, di ba? Parang pag may project kami, ganun siya lagi. Parang, you have to look for someone new, you have to look for someone exciting. Yeah. Huwag masyadong, lagi niya outside. Masyadong kang seryoso sa ginagawa sa mga direction mo. Parang, Right. ayaw niya nang marubdob. Yeah. Kasi si Chris masaya. Yeah. Yung ba yung raso, kasi naalala ko nung time na ginagawa natin yung septic tank. Yung finale. Hindi, yung simula pa lang nga eh. Kasi si JM, syempre, alam kong nag-indie na si JM. Oo. Ngayon, Si tas ano na JM siya, naman. baga, Umpisa pa lang. partado na siya Yes. ng acting, Yes. di ba? Si Kai din, parang ganun yung... We're all from Ano, UP. oo. We're all Tas- from the Department of Yes, Theater. ako yung parang, syempre, parang alien yung pakiramdam ko na, Really? ay, ibang mundo to eh. Oo. Yung music na, so medyo iba siya. Tapos, naalala ko si Derek Chris, sinasabi niya talaga. As in, diretso niya sinabi sa amin na walang mag-a-adlib. Ay, okay. Lahat to Ay, word per word tayo, walang Yeah. mag-a-adlib. Naka-curate. Hindi ako lalo akong, Bakit mag-a-adlib ka ba agad? hindi ako parang sinasabi niya na don't fuck this up. Parang Yeah, gano'n yeah. yung niya. Tapos, okay, sige. Tapos ako ulit, pare, paano ba itong, natin? Read tayo, paano ba gagawin na? Kasi nga wala akong experience pa sa pelikula. Tapos, naalala ko, Derek, ikaw, binibigyan mo sila ng instructions. Si JM, si Kyle, Kai, ka magsasalita dyan. Pero gusto Yeah, ko, the character of Jocelyn. ramdam ko yung mata mo, pero hindi ka nagsasalita. O JM, ikaw, gusto ko pushy ka, tapos ganito ka, ganyan. Tapos nag-aabang ako na sasabihin niya sa akin. Wala siyang sinasabi. Tapos, Kasi as is, where is na, di ba? wala siya sinasabi sa akin talaga. So medyo na ako, parang, ano kaya ito? Hindi ba tama yung ginagawa ko? Baka may ano siya. Tapos tinanong kita direct, after na nung movie. Direct, bakit hindi mo ako dinidirect nung buong time na yun? Sabi niya kasi ayoko umarte ka. Ayoko na. Ang sinabi mo lang sa akin nung time na yun, direct, kailangan mo lang gawin, makinig. Pag marunong ka makinig, sa buong pelikula na to, wala ka maging problema. Makinig ka lang. I think, yeah. Tumatak sa akin yun hanggang Because yung itsura mo, boses mo, and gestures mo, I think okay na kayo dun eh.
kaya nga casting nga importante, di ba? Right. Pag nakuha mo yung tamang cast, hindi mo na kailangang itulak masyado, di ba? Right. Kahit naman tayo, di ba, parang magusto tayo parang, kung try mo lang ganito lang, di ba? Kasi pag na-over-direct yung mga artista, tumitigas yung, Yeah. yung nagre-perform. Totoo naman. Diba? Nung time na yun na ginagawa natin siya, parang umaasa ako nun sa mga parang kwentuhan natin in between nung take. Aha. Sa dinner natin or sa kwentuhan na ganito. Ah, Tapos, nagkaroon ako ng interest na mag-direct. mag-direct at umarte actually nung ginawa natin siya. Kasi nga parang, sarap naman nun. Para kaming, na-high ako dun sa feeling na para kaming sumasayaw ng magkakasama. Yung, Right. yun nga, yung wala nagpo-perform, Sayaw, walang, hindi siya ganito. Tapos alala ko sinabi mo sa akin. Sabi mo, hindi lagi ganito. Talaga, sinabi Sabi mo, hindi laging ganito ang project ha. Swerte mo unang project mo ganito, pero hindi lahat ng projects Minsan may mga sinasabi rin ako na, parang may kwenta. may sense. Oh, relevant, Eugene Relevant. Domingo. Alam mo na yun. Yeah, but behind all this mga scenarios na natatawa tayo or naalala natin na natatouch tayo emotionally, ang direktor may responsibility Not just on the set, in your mind. You have it in your mind. Right? What was it in your mind when we were doing this? Oh, God. Medyo ako, sobrang stress ako. Really? Kasi What was... first director. Was it the budget? First film. Sinala ko first directorial First film ko yan. yan. Tapos first film ko rin. Yes. So parang, ano kami ni Direk? Metang-meta, no? Yes! Oo. Nakapag-direct na ako ng stage, napag-direct na ako ng commercials, marami na Fashion akong direct, and all fashion. that. Yung una kong directorial debut ko yun, di ba? Yeah. Nag-produce ako sa 100, tapos sabi ni Chris ito, ikaw na mag-direct ka. Parang trade kayo. Parang casual lang yun, parang, ikaw mag-direct, ako mag-create supervisor. When you read the material, were you scared? Oh, super stressed. Super stressed. Because? Kasi wala namang yatang, walang Walang eskwelahan egg, ano? diba? Walang Yes. eskwelahan. Una, walang eskwelahan na parang, ganito mag-approach ng text, ganito mag-approach ng material. So, yung materials, nung una ko nabasa, nalula ako Oh. Kasi ang dami nagaganap, di ba? Yeah. Merong film within a film, within a scene, tapos Yeah. transform habang sinasabi ni Uge, yung gusto niya mangyari, kailangan makita na bubuhay sa isang, sa Right, edit, right. sa isang eksena. Yeah. So, Direct conscious dapat yun na parang, dapat nakakatawa to. May kasama ring pressure yun. ay, hindi, huli na sa akin yung pressure na yun Oh. Kasi syempre, di ba, buti na doon si Larry Manda. Si Larry Manda is our cinematographer. Very Larry Manda good. is Larry Manda, di ba? Yeah. Melvin Lee was our AD, di ba? So, we had Reggie. So, may mga taong mas may kasanayan na Right. sanay na sa paggawa ng pelikula. So, ako, naalala ko din yung sabi sa Ay, akin, so, technical ang challenge mo. technical, di ba? Technical talaga. Kasi syempre, hindi mo na alam yung, di ba minsan yung hindi ko siya kinakat. Minsan naglalakad siya, Ay, oo. Ang layo na nung narating ko. Kasi, maglalakad ako. Di ba lakad ng lakad Oo, si Eugene oo. Domingo doon? Tsaka iba pitik ng lakad dyan. Oo, yung malungkot, gano'n. Oo. Naghahawak na bata. Parang, anong oras kaya ako ikakat? Parang, nasa EDSA na ako. nanonood ako. Galing kami sa Mandaluyong, Pinapanood ha? ko siya sa eksena, tapos, alam mo yung gano'n, naging audience ako. So, nanonood akong gano'n. Sobrang naman akong sanay sa commercial Sobrang ako sanay sa protocol commercial. Pre-prod, sanay ako lahat dyan. Pero as a director kasi, Ng pelikula. Oo. nakatang mo sa'yo, you get it? The pressure really is, ang dami nakasalalay sa'yo. Direk, anong gagawin sa ganito? Direk, anong kailangan, Direk? Direk, walang ganito, walang ganyan. Paano? Umaga pa lang, direct ito man susutin niya, ikaw nag-approve ng lahat, Yes, diba? yes. So parang ang laki ng responsibility, lumalaki ulo ko. Siyempre, minsan wala pa tayong pera, di ba? At pera pa namin ni Chris yun. So we're investors, di ba? So kasama pa yun sa pera Yeah, this is Martinez Rivera Films. Medyo matindi yung nilagay niyo sa balikat yung ano na yun. Pera, first Yes, yes. time, Cinemalaya, in a competitive frame. Yeah. Pero direct Cinemalaya na agad ba yun? Parang yun na kaagad yung sasabihin. Yes, kasi pinili na siya. Sinabi talaga namin siya doon, di ba? So, marami siyang ganong pressure. At, How did you deal with that? May mga araw na parang, direct wala yung camera, iba yung camera ng sistema na parang, wala tayong ganito na nasa baric cam, whatever. Kung ano ng mga camera sa araw na yun. Okay. Talaga? Oo. Tsaka minsan direct, huwag natin i-shoot yun ngayon kasi gagabihin tayo.
we don't have enough lights. Yung 3 times acting in my book, di ba? Oo. Wala rin tayong budget. Walang budget sa ilaw, kita yung salamin, di ba? Kaya lahat ng camera nakaturo sa loob. Hindi napansin nakaturo sa loob. Right. So, at least yun naman na akin parang siguro ang aking kasanayan na medyo sanay akong umikot na parang kung anong solusyon. Walang ganon. Exactly. Bilang Yun director, din. kailangan mong Doon naman akong humanga sa'yo. Maraming pagkakataon, maraming moments na ang daming binatong problema sa'yo, limitations and sudden changes, but you did not surrender. Ganito siya. Di ganito gawin natin. Dito ka lang, umikot ka lang dito. Ganyan. Sabi ko, ay, ang galing. Hindi lang kayo director, hindi lang yung puro vision. Kailangan marunong din kayong magsolusyon. Kasi marami kang assignment na ginagawa, marami kang plano. Bago ka umalis ng bahay, inisip mo na yung script. Inisip mo na lahat ito eh. Depende pa sa galaw ng universe ng araw na yun. Oo. Pero paglapag mo sa set, nag-iiba lahat. Yeah. Nag-iiba lahat. Exactly. So your preparation is really not enough. Not enough. Like yung perfect example is yung kasama si Cherry Pie Picache. Di ba? Oo. Isa siya sa mga Mila, di ba? Yes, isa sa Si mga Pes Mila. Cabral, Right. Si Pes. Right. Nung eksena ni Pai, aalis na siya. Kasi madilim na. Wala akong ilaw. Nilalakad siya ng bag, di ba? Direk, aalis na rin si Pai. Aalis na si Pai. Okay. Ano itong gagawin to? Ito lang yung time ko kay Cherry Pie Picache. Yes. Ito, di ba? Cherry Pie. Medyo Busy siya. Medyo mas ano siya, di ba? Mas Cherry Pie na Ahit yun. siya, di ba? Sabi ko, sige, ganito na lang. Pai, ganito gawin natin ha. Isang take na talaga, Pai. Isang mahabang take. Ilagay niyo yung van doon sa kalsada. Ilagay yung van sa kanto, di ba? Oo. O ganito, Pai, ha? Pagkatapos ng take, sumakay ka sa van, umuwi ka na. Yan nga mismo Oo, kasi pwede na. naman yun. Basta si Cherry Pie Picache. So on the spot, sabi ko, isama si Edito. Isama si Yes, Edito. nice. So imbis na putulin ko yun, tapos i-edit ko into the next scene, kino-over ko na si Pai. Oo. Si Pai, pagsakay sa van, sinarabs, umuwi na siya. Oo. Kasi lahat naman ito ay nasa utak ni Jocelyn. Di ba? So, yun. So, ganun, mga ganun, kailangan kang sumakay sa Daloy na panawagan, ano. oo. Tama. sa demand. May director na nagsabi sa akin before na parang like, kasi nagawa akong music video. Aha. Sabi niya sabi ko, anong ma-advise mo sa akin sa pag-direct? Parang unang music video at na-direct ko yun. Sabi niya, basta expect mo may aberya. Oo, may aberya. Expect mo may aberya para kung ano man mangyari, kung nasa utak mo, mangyari man dyan, hindi ka na In the event. hindi ka na Yes. kasi yun Oo. yung, parang Right. parte ng trabaho ng director na may solve mo yung problema mangyayari, tapos maging creative ka na lang. Tingnan mo kung ano With mangyayari. all these things, anyway, pag niliitan mo yung nakikita mo, yung perspektibo mo, ano ang non-negotiable? You can troubleshoot everything, but this one, I cannot. Well, una nasa text, nasa script. Kasi hindi maitatawid yung kwento pag hindi mo kinover. Pwede ka maglaglag minsan ng eksena, di ba? Kasi hindi na inabot. Pero may talagang bagay talaga na hindi mo pwedeng i-give up. Kasi alam mo yung ikot ng kwento. So, inciting incident, saan yung hit ng yung climax, saan yung importante yung mga linya. So, may mga ganun, meron at least Right. meron akong tinandaan na ito hindi pwedeng ibigay ito. I will not give up these things. Yung unang meeting, yung unang kita nyo, yung unang pagdating nyo sa bahay. Sa bahay ni Sa bahay. Eugene Domingo. Oo. Sabi ko, ito hindi pwede malaglag. Kasi, nandun lahat ng premise eh. Yeah. Nandun lahat nung Tsaka yun yung pinakamarkado nga dun sa ano rin. nandun lahat ng core, that's the core of the story. Yes. Di ba? I think it defines the ambitious Vision. Di ba yeah, yung first meeting, kaya nga pinahaba. ko yung filmmakers. lakad. Right. Binigyan kita ng picture sa likod na malaki. Para Yes. may intimidate ka. Grabe. Naglagay ka rin ang ng swimming hirap. pool boy, Swimming pool boy. Na- yoga teacher. Lahat ng mga pwedeng, kasi mga libre lahat, mga office mates, di ba? So, sabihin, yes, meron akong hindi i-give up. So, sinasabi ko naman sa team ko lagi yun, parang, kahit ano mangyari ha, itong eksena to hindi ko i-give up. Kasi pwede mong palagpasin yung iba, pero may eksena ka talagang hindi mo pwedeng, Medyo matagal Right. natin shoot yung ano na yun, di ba? kasi, sa original text kasi, pagdating, ayun, di ba? So, po kailangan merong intimidation na maganap. di ba? Right. So, kahit napakalitong bahay, Yeah. parang pinalakad ng mahaba, para mahaba yung journey. Yeah. Tapos nilagay ko yung, bago yung siya makita, may malaking picture siya na Yes. Ganun, I had pictorials with the late Raymond Isaac. So yung mga ganong yun ang treatment. Wala sa text, pero alam mong
kailangan mo siyang gawin Right. para maitawid yung intimidation, yung the Eugene Domingo. Kasi pinag-usapan niyo siya the whole time. Yeah. Wala siya sa opening, di ba? Kumbaga, kayo yung pinag-usapan niyo. So, dapat bago siya dumating sa eksena, present na siya visually. Kumbaga na-prep Yeah. na yung Yes, audience din. Strike up na Oo. ano sila. Tapos, so yung unang nakaupo kayong tatlo, di ba? Tapos nasa loob yung camera. Tapos may malaking picture doon, mga ganun, di ba? Yung eksena, hindi ko talaga gini-give up yun. Sabi ko, kailangan ko yung picture na yan kasi yun yung presence, yun yung surrogate presence ng Right. case, di ba? Oo. The presence is there. Bago pa lang siya bumaba doon sa balkonahe. Yeah, na Nakita parang mo paniki. Yes, parang panic. Kumbaga nandun na siya kahit wala pa talaga Yeah, yung eksena. yeah. Kasi sa kotse pa lang, Oo, pinag-usapan. hanggang sa guard na ano. Di ba meron kayo mga, do you think Miss June Domingo? Now that we're talking about it, tama ba ako, Direk? Because you started the movie showing the slums and there is the image of the child na nagpupupo. Yeah. Very, very powerful. And then, the voice of Direk Rainey. Yeah. Would you say na siya talaga yung Siya yung POV. siyang POV, Siya yung the POV. director? Siya. The director. Siya yung I POV. think na-cast ka rin kasi ang ganda ng boses mo. As Direk Rainier, nagkaroon kayo ng sa character mo at saka ni Eugene Domingo. Nagkaroon kayo ng kasunduan doon eh. Oo. Ang pinaka argument nyo is lulublub ba si Eugene Domingo sa tae. Si Direk Rainier, gustong-gusto niya lumublob sa Yun yung tae. vision niya eh. Yung vision niya, bakit? Non-negotiable sa kanya yun. Diba? Non-negotiable na yun. Bakit? Yun na negotiable sa'yo eh. Bakit? Oo! Feeling ko, di ko, ano Si ko lang Direk to Rainier, si ano ko Direk lang to ng Rainier. pang sarili na... Si Direk Rainier, Si Direk actually, hindi Rainier ikaw. na ano niya. Hindi, nung nandun nga siya Oo, sa oo. loob nung, ano na yun baka dahil ano siya, sobrang imposible siya mangyari. Di ba may gano'n ng director na pag imposible, yun yung unique, yun yung makaka-award. Yes! Imposible. Yun ang magkaka-award! Halimbawa, batang director, lagi ang sinasabi, naririnig ko to lagi sa mga batang directors, hindi pa nagagawa yun ng iba eh. Wala pang gumagawa nun, ako yung unang gagawa nun. So, parang ano, mapalubog mo sa tae si Eugene Domingo, Pero tama Oh ka. my God! Tama ka Oo! dun sa siya eh. hindi ka nagagawa to. Yung gamit ka ng prueba, yung proof of Tapos your justified ng script mo at tapos may Oscars ka na, na ano ngayon. Parang, Oo. ano mo ba, nung, ano ko nga, parang, di ba, recently, nag-Coachella yung Bini, di ba? Oo. Tapos, bumalik siya sa akin na, nga, yung dating iniisip lang nung character sa Septic Tank, uy, Oscars, ganito, ganyan. Nangyari na siya ngayon sa totoong buhay sa, ng mundo, yung parang kaya ng brewmake doon sa Yeah. global na. stage, di ba? Global So, na. maaring ambisyoso si Direk But it's Rainier, not pero impossible. pwedeng totoo rin, pwedeng magkatotoo kasi yung gusto niya mangyari, di ba? Po, pero yun po kasi yung vision ko. Direk. Total frontal nudity? Check. Death-defying stunt? Check. Itong sex scene? Check na check. Gagawin ko lahat. Huwag niyo naman akong palusungin sa... At this point, alam naman na ng tao kung napalubog ba nila si Eugene Domingo Oo. o hindi. But if you want to revisit, if you want to watch again, it's in I1 TV. Panood And ka also, agad you're yan. correct. Kami ni Attorney Joji, we went to Hollywood with the film. Okay. Because tayo yung napili na for Oscars. Oscars. Tayo yung representative ng Pilipinas. But of course, kulang tayo sa budget. Hindi naman natin kaya Walang kampanya. kasing lupit na meta yun, ha? Yes! Saka DVD yung Diba? screener, yung binaburn na DVD, pang screener sa mga judges. Walang kasing lupit na meta. Ito naman yung sa akin. Yes, nahulog talaga ako sa septic tank. Nang hindi madali. Oh my God! Okay. Napakalaking trauma about your sa trauma. sarili ko at sa likod ko. Mhm. So, this was the time na sabi nga ni Direk Marlon, may mga panahon na nagsushooting kami ng game. Wala nang araw, wala nang ilaw. Game. Nakalimutan namin yung safety measures. Okay? Lahat kami may kasalanan dito. Dahil ako naman, tain-tain rin naman talaga akong umarte, doon na tayo kumapit sa tae. Mahuhulog na si Eugene Domingo sa septic tank sa kalikutan niya, yes. Hindi namin nalagyan ng cushion. Yung fall mat. Yung So, umaarte ako ng paatras na malapit sa septic tank within the film. At kailangan kong mahulog para yung action lang. Nung ginawa ko yung paghulog ko na una yung likod,
tumama yung likod ko sa kanto ng kahoy. Solid yon. Pero tinuloy ko pa rin na eksena kasi tumama lang, okay. Tapos, cut, sabi ni Direk Marlon, natapos na eksena. Pagtayo ko, oh, shit, hindi na ako nakatayo. I felt burning feeling, burning sensation. I thought duguan na yung likod ko. Hindi na ako nakatayo from then on. Pineram ako ni Kia ng kanyang shooting bed. Oo. Kasi nasa tent yata kami noon. Kasi nga Oo. parang, syempre, seryoso kayo dun sa... So, everybody was, totoo ba yun? Umaarte ba siya? Oo, ang yun ang tingin ko. parang, Kasi yung ano yan? sigaw ko, Oo. sakit! Hindi ko alam kung ano yung masakit. Basta masakit. Ang sakit! Tapos hindi na ako nakatayo. Nilagay nila ako sa Yun nga, dun sa... shooting bed. Shooting bed. Hindi makatawag ng emergency from St. Luke's, which is malapit lang sa location. So sinakay lang ako sa service ng catering. So may mga kaldero sa loob na. Tapos dinala ako sa St. Luke's, yun ang pinakamalapit. And I stayed there for 1 week. I really fell in the septic tank. Yeah. So we had to continue after. It took, I think 2 weeks after pa. Because I had When you got out. Binisita kita sa ospital, nakasmile ka. So, binisita ako ni Kian in the hospital. And that was, alam mo, medyo may pagkaano sa akin yun. Spiritual. Okay. Kasi during that time is the height of my busyness. Super peak. Mm. But sa isang iglap, I was Pwedeng... exactly. Tsaka lang. Hindi ako makatayo, hindi ako makatagilid, hindi ako makapag-toilet, hindi ako makaligo mag-isa. All of a sudden, suddenly tinapik ako, hindi na ako makakilos without a nurse, a caregiver. At napapanood ko yung sarili ko sa TV na ang likot-likot ko sa ospital. So it was like, grabe naman to. Oo, wake up call. Pinapirmi ka eh. Yeah. Tapos parang akala mo kaya mo lahat gawin. Ang laki mo, ganyan. Hindi. Mahuhulog ka lang din sa septic tank at magigising ka. Hindi mo alam ano. Hindi mo Yeah, alam ano. hindi. So, after that, I learned how to stand up and walk again and we continued with the show. Yeah, with the show. Ang huli naming shooting, yung nasa Nakalublog. septic Oo. tank na ako. Oo. Paano ginawa yung septic tank with all the mga gulay, prutas, coloring, chocolate. Doon eh. Yeah. Meron yung, tsaka meron, alam mo yung fish crackers. Yeah, fish Kasi kung naman crackers tayo, with texture. may texture, merong Milo. Basta kung ano-ano. Tapos grabe yung ano no, nung nagra-run yung movie, di ba? Lahat ng tanong ng tao sa amin. Totoo Totoo ba? ba yun? Tapos sinasagot naman namin na, ano tingin mo? Mukhang totoo, di ba? Oo. Totoo yun. Kasi, Hindi siya mabaho, pero hanep yung, pero syempre, ibang- hanep yung feel. Tsaka may oil kasi, may oil Oo, ang ibang- kasama. Na napagalitan pa kami ni Chris Martinez. Kasi producer din natin siya, Oo. di ba? So, ito kami sa unit lang ginawa to. Gumawa na kami ng parang tank, parang tank na para siyang aquarium. Yeah. Tapos nandun nilagay namin. Gusto mo si Chris? Sabi niya, ano mga nilagay niyo dyan? Mahal-mahal niya na, ba't may Milo dyan? Di ba pwedeng pintura lang? Siyempre, meron kaming ginisang kamatis at tsaka kangkong para may mga gulay-gulay. di ba? Oo, hindi na tunawan. So lahat ito is dapat safe. Tsaka yes. kagagaling na ni Ugi Sa injury, injury, di ba? So, Sobrang ingat naman kami noon. Oo. Lahat talaga ng harap ko, merong nag-guide sa may akin. nakahanda ng mga tuwalya. Oo. So yun, so parang so yung sa scene sa septic tank, yung shooting down, yun yung POV mo, di ba? Yung Direct- Okay, yeah, sige po. yes. Tuloy na natin to ha. Yes, Nawala ng dialogue si Eugene Domingo doon. Parang, nandito na ako sa tae, oh. Gawin ko na. Go mo na yan. Peak na yun ng Oo. mata-mata, ano. Saka nanalo ka na, direct, oh. yun ang talagang yun talaga yung magandang, yun ang nagalingan ako sa iyo doon, Mark. Grabe naman yun. Kasi yung shift ng parang tayo, tapos parang direct, Miss Eugene, isa pa, tapos parang Okay ka lang? realize mo na parang, pwede na to, ganun yung ganong konting switch na yun from nahulog ka na galit, tapos biglang gagawin ko na to kasi Kumbaga yun, for the craft art. within a craft. Yes. Di ba? Parang And ganun in siya the eh. end, the director won. Oo. You know? Director one. The director one. Lagi naman yata ganun, di ba, na parang, of course, naging director ko na eventually sa Septic 4, sa Septic 3. And the actors will always follow the director. Yes. In my case, I Yes, just, that's true. I have my own
but I need to listen to my director because para kayong Diyos for me. Kayo talaga yung naghuhulma. Nakikita mo kasi yung Yeah. dugtungan. Kayo Yeah. nakakakita. I mean, we can continue because Septic Tank is 1, 2, 3, and now it's 4. We can really talk about many things. But it's so nice to revisit those times with you. It's not enough. But we have some games. Okay? Okay. I have some questions here. Of course. Grabe, wait, nung sinabi yung Septic Tank 4, ibang klase naman din. Franchise yun. na siya. Franchise. Prangkisa na ito. Eugene Queen Shit Domingo as herself na pala. Ang mga pabango siya, hindi siya Uh-huh. amoy tae. So each of us will get one question. Pero siguro 3 rounds. And then Sige, let's sige. answer as quick as we can. Okay. Go, Emmy Norman. Go, Derek. Okay, sige, ano? Which of the three ang babae septic tank film is your favorite? Very quick answer. Siyempre one. Yeah, Siyempre one. me too. Kasi doon talaga nagsimula sa akin. Right. Binago niya ang buhay ko. Oo, totoo. Actually. Me too. Para ako rin. Totoo yun talaga. Totoo, sa ating tatlo. Septic one. And Yes. before that, hindi naman natin alam na magkakaroon pa tayo ng ganong klaseng pelikula. Nandito na tayo. At nandito na tayo. Sa chatter na eh. Nasa chatter na. The film blends satire and social commentary. How do you think humor helps in telling difficult or uncomfortable truths? Oh, yes. Sabi nila, yung nagiging soft yung truth kapag ka hinahaluan mo ng comedy. First of all, I think importante na, kaya siguro ako kinast, kasi komedyante ako, yung truth na supposed to be very painful, medyo nalalagyan siya ng ibang kulay, flavor, later on ka na masasaktan. And so, hindi ka nagiging uncomfortable. But in the end, the insights are there. So, may take home pa rin yung audience mo in a way na hindi kayo nahihiya sa isa't isa, you know. And then, it becomes more intelligent. What other social issues do you think ang babae sa Septic Tank should explore next? Okay, number 1, nag-poverty porn tayo at yung that time kasi napaka Independent cinema. independent cinema, and then anong pagkakakilanlan sa pelikula sa Pilipino through films. Number 2 is the rom-com, yung hindi lahat ng nakikita niyong sweet at romantic, totoong love sa totoong buhay. Hindi rin formula ganyan. yan, may formula yan. Formula. Number 3 is the Historical historical. revisionism. Yeah, ito yung Josephine Josephine. Bracken, si Jose Rizal, ganyan. So, at nag-series na. And then now, Septic Tank Live sa Chatter, we are talking about the golden era of theater and what is Philippine theater. Ano ba talaga siya? Okay. So, ano pa sa tingin mo ang dapat i-explore? Parang nagawa na nga lahat. Oh, hindi. I mean, malaki na yung nasakop niya rin kasi. Pero Yes. tama kayo dun sa sinabi mo na sa pelikula, parang mini-mirror niya yung nangyayari sa society at sa ginagalawan. In particular, Septic Tank movie, Oo. Septic Tank parts, pumapasok siya at dun siya Pero patungo. pwede pa explore siguro yung I mean, sure, kaya pong lumalim ng political commentary niyan or social commentary pagdating sa... Hindi, kung ano yung ipauso nyo, sige, manda kayo. Ako dapat ang septic tank 5. Parang siyang vertical series na. Okay. Oh my God! Yes! 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 Ano Yes! yun? Right! Kasi yung septic series kasi hindi lang kasi about the tema eh. Yeah. Tumatalon din siya from an independent cinema to a Star Magic, for a Star Magic produced film. Naging series siya, Right. So meron ding innovation sa format. Yeah. Hindi lang sa kwento, yung kung paano siya pinapakita, di ba? Yeah. Yung vertical na, di ba? Tsaka AI na. Oo, di ba? So, kanya imagine, di ba? Ano rin yun? May si Gene Domingo na parang pa-vertical, yung wala nang lakad-lakad, lagi lang pa-vertical. Baka payat na siya. Pwede tayo mag-commentary dun sa... Ganda. Nakakatuwa yung niliteral mo yung vertical. Oo. Magpapapayat? Hindi sinasa shape. Para kasha? Sinasa Ang hirap kayo mag-pickpack dun, di ba? Nagkaano kayo, nagtetest kayo ng wardrobe at ano Hindi na? siya Pasok kasha kayo. eh. Oo. I think ako, that's a good subject matter for commentary. Ganda, Kasi nga, ganda. yung consumption natin ng pelikula, wala na tayo sa So, theater. nag-iba na nga. Wala tayo sa Yeah. loob ng cinema. We are streaming. We are streaming. So, Yeah. I think that's a Para ma-reach mo lahat. tsaka 3 minutes lang ang per episode. Tsaka laging ha, ano? Okay. Chris Martinez, may 5 na. Alam mo na. Another round, please. Vertical na tayo, guys. Ikaw na muna una. Ikaw na muna mauna. Okay. Top 3 most unforgettable moments for you while doing ang babae sa Septic Tank. 1, okay?
One is, yun, yung nahulog ako sa septic tank mismo. The Awakening. Yeah. Number two is when we attended the Asian Film Awards and I was able to get the um, most popular or favorite Was it with actress with Andy Lau. I did not expect that at all. Mhm. And Ganda ng bangs mo. and I sat with among the serious, really very good actors in Asia. All in all, it was really unforgettable because wow, ang laki na Hanip nito. yung Umabot na degree na yun. Diba? And then na front page tayo sa Manila Bulletin during the times na nagbabasa pa ng dyaryo yung mga tao. That's really unforgettable. Third would be, I will never forget Mario O'Hara during that time because Mario O'Hara was one of the jury members. And I think he really defended me as an actress because one of the jury members said, bakit natin siya ipapapanalo na best actress? Eh, ginagampanan lang niya yung sarili niya. So, Direk Mario O'Hara was the one who explained Yes. na Hirap hindi po yan. ganyan Hirap si Eugene nun. Domingo. Hindi naman mayaman yun eh, sabi. At hindi naman siya ganun kalaking star. Yung sobrang kasing Saka exaggerated. sa bahay ni Jabong Twins, di ba? Sa Oo, Parañaque. sa Parañaque. Maryland, di ba? So, Hindi naman siya ganun. those three, at marami. It's more than three, but those three are really touching emotionally. Mhm. And touching din siya kasi painful, joyful, blood, sweat, and Grabe tears. nga yung panahon ngayon. Yeah! Grabe yun. Sabi Para ako sa'yo talagang, eh. siya, saya nito. Oo, and we did not realize it so much then. While doing it in Yeah. Tapos, kahit nung sasabi mo like yung mga awards, Yeah. hindi ko in-expect sa buhay ko na magkakaroon ako ng Best Actor nomination. Yes! Parang doon lang ako nagkaroon ever ng ganung pakiramdam na, huh? Talaga ba? Seryoso? Right. Okay to medyo rock and roll to. Gusto ko to. Totoo. Yung kiseno pa dun sa kotse na, yung nasa ko yung, Oo. di ba? Haba nun, di ba? Galing mo Sugatan to, pa. Fairness, Eh, galing to. ano eh. Di ba? Yung Direct one Marlon. shot. What do you think makes the film still relevant and resonant with the audience today? Well, marami, apat. Alam. Okay. Ako alam mo yung ito talaga yung best gift sa akin ng maliban sa mga TF na sa mga royalties. Kasi we kept by the way, Chris and I kept the IP of the film. Okay. We never sold it. Okay. Sabi ni attorney Georgie, pupulos sa attorney Georgie, Mhm. huwag ibenta, tapos sa inyo yan. So, alam mo na. Keep your IPs, okay? Mhm. What is Yeah. IP? Yung intellectual Intellectual property. Up to now. Still relevant, Up to yeah. now. Is yung nakakamit ako ng mga bagets na mga directors tsaka mga film students na sabihin sa akin, alam mo, direct kaya ako nag-film dahil sa septic tank. Yes. Yung Oh my God! po, yun talaga yung parang that's the biggest psychic reward of all. Oh my Sasabihan God, ka ang na parang, ganda. Binago mo yung course sa Oh, directory ko, di ba? yeah. Kaya ako nag-director dahil Oh, sa septic tank. Yung kumabit na yun kasi a director doesn't need to do great films all the time. You just need to have one great one. You can coast along for years, di ba? right. Totoo. Para may naikabit ka lang na isang malaking proyekto. O Yeah. isang artistic Na tumagos endeavor. sa... Na tumagos. Yes, tumagos sa tao, Ano tumagos sa nila. henerasyon. Yeah. Yun na yun eh. Yeah, Yun yun, di ba? yeah. If you could describe the heart of ang babae sa septic tank in one sentence, what would it be? Go, Kian. Oh, I believe. Ayun. You could describe the In heart. one sentence. Marami kasi siyang, kumbaga, marami siyang sinasabi. Right. Yung pelikula. So yung pinaka-puso niya for me yung realidad nung lahat ng ito na pwedeng sinasabi niya yung tungkol kay larger than life Eugene Domingo, pero bawat tao na makakapanood may nakikita siyang bawat character niya at bawat character sa pelikula natin meron silang wait ako to sa ibang panahon na, or ako to nung ganito may part ni ako na sila sa bawat character na meron sa loob ko, parang gano'n. Oh my God. Dudugtungan ko, and I want you to be the last. Dudugtungan kita. Tama ka, nasa tama kang. Ang septic tank ay hindi si Eugene Domingo. Ang septic tank ay si Eugene Domingo, pero tungkol sa'yo. Totoo yun. Totoo yun. Nandito ang septic tank dahil gusto niyang ipakita kung nasan ka ngayon. Yeah. You go. Ganun. I think it's a very modern format. I mean,
Chris Martinez is brilliant on his own. But I think this is the most brilliant piece of writing. Yes, it is. It's very complicated. It's not an easy thing to direct. I mean, not because I wanted to say I did a difficult thing, but talagang innovative talaga siya. Right. Sobrang siyang modern. Ahead siya of its time. Yeah. Sobrang siyang modern ang pananaw niya sa, hindi lang sa tema, kundi sa sa format. It's a format that's so different eh. Diba yung nire-revise nung Eugene Domingo ang bawat eksena, Right. depende sa kanyang whims at pananaw. At kailangan makita mo bilang director, kaya ipakita mo siya also on screen. Diba? Yeah. Nag-iba rin yung kanyang isip, na-blower na siya. Di ba? Tumitigil, i-blower ang buhok, lagyan ng blush on, tapos mamaya, iakyat yung palda, palitan ng tao. It's a very modern take about filmmaking. So I think for me, that's as a mirror, Yeah, a mirror. as a mirror to things, is that it showed you how, at least for the younger generations, how films are made, how scenes are negotiated, the power play between the director and the star. Saan kayo magkukompromiso? So, di ba? So, ang binigyan tayo ng hindi siguro salamin kundi isang bintana Mhm. para masilip yung loob ng paggawa ng pelikula. Yeah. Marami namang ganung klaseng pelikula na nagawa na sa mundo, di ba? Film about filmmaking. Pero ito sa Pilipinas, ito yung feeling ko mataling Yes. na We are talking about our culture. culture, di We're ba? talking about current events. Kahit yung humor nga niya na parang bintana siya ng society or yung culture natin ng Pinas na kahit gaano kalaking problema or basta kaya mong i-joke ng parang okay ka pa di ba? I think directs And direct. Direct in Septic Tank 3. I think pang-apat na to ng Ang Babae sa Septic Tank, which is ongoing ang rehearsals na namin ngayon. That's why nire-revisit natin ang mga pangyayari. Because Septic Tank 4 is, you cannot avoid it. We are really relevant. You cannot run away from us. We are chasing you. And you have to face us. I mean, we're going to have a really good time in the theater this time. We are showing from June 19 to August 16 at the PETA Theater Center. Tickets are out. Please buy now bago siya ma-sold out. And I am with Direct Marlon. Kian will be in the audience. PETA Ensemble. And what's really nice na nakaka-touch is in Septic Tank 1, PETA Ensemble ang kasama niya. Yes! So, nagpo-full circle lang tayo. And we already tried cine, we already tried streaming, and now we're in the theater, which is my first love. Can you just imagine how excited and proud I am? And all out ito. So, this is Ang Babae sa Septic Tank 4. Oh shit! Live sa Chatter. Thank you very much for joining Maraming salamat. this episode, Thank you. Marlon. Thank you. Thank you. Na-miss ko kayo na solid. Maraming thanks. Thank you for that Of coffee. course. Something Same but different. same but different. Yeah. Ang Babae sa Septic Tank in the theater is same but different. Yes. Maraming salamat. Salamat. Thank you. See you at the theater.